Ayaw sa akin yung Okay, start tayo. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Man manittawa al-huda. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya at pinapasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Tunay na sino man ang kanyang gabayan ay walang sino man ang makapagliligaw. Ngunit sino man ang iligaw ni Allah ay walang sino man ang makapagbigay ng patnubay. Tayo sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah lamang. At tayo sumasaksi na si Muhammad ay ang muling sugi at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay ka-24 ng Ramadan. Ilang araw na lamang at aalis na ang ating bisita. So, alhamdulillah. Yun ang binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok sa buhay natin. Yun ay pagsubok sa buhay natin. Na kung saan tayo ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Kung sino sa atin ang tunay at sino sa atin ang sinungaling. Diba? Yan ang sinabi ni Allah eh. Susubukan ko kayo kung sino sa inyo ang tunay at sino sa inyo ang mga sinungaling. Yan ay winika mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sabi niya, asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Nagakala baga ang sangkatauhan na sila ay hayaan lamang sapagkat sila nagsasabi, kami ay sumasampalataya at sila hindi susubukan. Tunay na sabi ni Allah, walakad patannal ladina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Katotohanan aming sinusubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila. At katiyakang si Allah ay gagawa na maging lantad yaong mga matatapat at katiyakan din na siya ang gagawa na maging lantad ang mga sinungaling. So itong pag-ayuno natin, isa ito sa mga paraan ni Allah kung sino sa atin ang tapat, sino sa atin ang mga sinungaling. Dahil ang pag-ayuno, sipin mo, hindi ka kain, hindi ka iinom, hindi ka sisiping sa asawa mo, kahit sa loob ng bahay, walang nakakita sa ibang tao, ikaw lang nandun. O kung nandun yung asawa mo, kayo lang. Sa buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin nun, kung kayo ay lalabag, walang makakita sa inyo. Diba? Kung kayo lalabag, walang makakita sa inyo kahit sino man. Pero katotohanan si Allah ang nakakita sa inyo. Kung hindi man kayo makita, nino man, ibig sabihin lang nakakaalam kung kayo nagsisinungaling o hindi. Pero sabi ni Allah na ilalantad niya ang mga sinungaling at kung sino yung mga makatotohanan. So, ibig sabihin, sa patago, hindi ka talaga makikita ng tao. Pero ilalantad ka ni Allah doon sa lantad, sa publiko. Kaya kahit magtago ka pa sa loob ng bahay mo, sa kasinungalingan mo, ilalantad ka pa rin ni Allah sa publiko para maalaman niya kung sino sa atin ang tunay, sino sa atin ang sinungaling. Ang pag-ayuno, di ba? Napakahirap. Si Adam nang nilikha, unang nilikha sa kanya at unang part ng kanyang katawan, nang bumuka ang kanyang paningin, nakakita siya ng pagkain, gusto niyang abutin. O ganun siya. Ganun ang tao. Kaya ang pagsubok din sa kanila ay pagkain. Diba?
la taqrabu hadhihi syajara. Sabi sa kanila, huwag niyong lapitan ang punong kahoy na ito. Pagkain pa rin ang pagsubok sa kanila. Kahinaan natin tao. Kaya dito sa mundong ito, yung mundong ito, nilagyan ni Allah ng mga sinatad dunya, mga palamuti ng mundong ito, tulad ng pagkain, mga bagay na gustong-gusto ng tao, nandyan, kaya gusto natin laging makuha. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na susubukan niya sa atin kung sino sa atin ang tunay at sino sa atin ang sinungaling. So ngayon sinubukan tayo katulad ni Adan. Halal. Di ba sabi ni Allah, ya ayyuhan nas, kul fil ardi halalan tayyiban. Sabi ni Allah, o masangkatawan, kumain kayo sa kalupaan ng mga pagkaing halal, pinahintulutan at mabuti. Na, ibig sabihin, may mga halal, mabuti pa. Dinoble niya. Halal na, pinapahintulutan, at mabuti pang pagkain. Kasi merong pagkain na halal, pero hindi naman mabuti. Pero sinabi ni Allah, halal na, mabuti pang pagkain. Talagang special talaga. Dahil may mga pagkain na kung ito ay halal man, pero kung ito ay inialay mo sa Diyos-Diyosan, hindi ito mabuti. Yun. Kaya ilalantad ni Allah ilalantad ni Allah kung sino ang totoo at sino ang mga sinungaling. So maraming uri 'yan. Dito sa buwan ng Ramadan, lahat ng kaalaman na meron tayo before Ramadan, dito sa buwan ng Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuloy bro, tuloy. Assalamualaikum. Tuloy Hamza. Si Yaksin, anak mayaman na to ngayon. So, yun ang sinabi ni Allah na ilalantad ko kung sino sa inyo ang tunay at sino sa inyo ang sinungaling. So, eto tayo. Pagkain sa araw, hindi mo makain. Halal. Halalan tayyiban. Pero hindi mo makain. Kahit na pwede, halal naman siya, pero hindi pwede sa panahon na ito. Ang halal na pinapahintulutan, hindi pwede sa araw na ito. Kung paano sinubukan si Adan at si Eva na huwag kainin ang bungang kahoy na yon, yun lamang. Dito sa atin, hindi lamang isang bunga. Napakaraming uri ng pagkain, pero ito ay pinagbabawal sa atin sa panahon na ito. Kaya sino ang lalapit, sino ang kakain sa oras na ito, sino ang lalabag? Anong sabi ni Allah pagkatapos sabi niya yung hadith na yun? Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Huwag niyong lapitan ang Huwag niyong lapitan si syaitan. Sapagkat si syaitan ay ay lantad niyong kaaway. Lantad natin kaaway si syaitan at ito'y magtuturo sa tao ng tinatawag na kalasuan. So, kaya tayo, tingnan mo yung pagkain natin, kahit nandyan na, napakalapit Sabi ng Quran kay Adam a.s. at kay Hawa, la taqrabu hadhihi sajara. La taqrabu hadhihi sajara. Huwag niyong lapitan ang bungang kahoy na ito. Tayo, nakalapit na nga tayo. Nakalapit tayo. Pero ang kainaman sa atin, tayo ay anong ginagawa natin sa sarili natin? Sabar? Ano pa? Ano yung pinaka well-known na laging binabanggit ng mga Muslim sa panahon na ito? Ano yung ginagawa ng mga nakikipaglaban? Napagdigmaan. Ha? Jihad. Jihadul kital. Pero yung sa atin Anong ginagamit natin ngayon? Jihadun? Nafs. Jihadun nafs. Nakikibaka tayo, nilalabanan natin sarili natin. Ito yung panahon, sa buwan ng Ramadan, ginagamit natin ang jihadun nafs. Nilalabanan natin ang pagnanasa ng ating sarili. Pagkain, inumin, anong bagay na pumapasok sa ating Lunes ba ngayon?
Ay, siya ko na, Lunes nga, ha? Unabano ko siya, maaga pa eh. Alam ko, pag maaga pa, ikaw ang lecture eh. Hindi kasi may bagong bisita kaya... Oo nga, dito si ano eh. O, dinalan ka ng ano, masarap na mananamis-namis dyan. So, itong panahon na ito, jihadun nafs. Dito ginagamit yung jihadun nafs sa buwan ng Ramadan. Dahil dito, sa panahon na ito, lahat ng bagay na gustong-gusto mo, kahit gusto napakasarap, ayaw mo. Iniiwasan mo. Bakit? Sabi ni Allah, ang araw na ito, buwan na ito, buwan ng pag-ayuno. Buwan ng pag-ayuno. Kaya ang ginagamit natin sa panahon na ito, dito natin tinatrabaho, dito natin ginagamit sa buwan na ito, pinapractice natin sa buwan na ito, ang sinabi sa atin ni Allah na jihadun nafs. So nakikibaka tayo. Ha? Kahit anong gutom mo, minsan kasi kahit na alam mo fasting ka, di maiwasan na nakaramdam ka ng gutom. Maring hindi ka nagsahur nung umaga o nung madaling araw bago ang adan. So, kaya nakaramdam ka ng gutom. Di ba? Hindi ka nakainom ng tubig. Or natukso ka, may nakita kang pagkain, parang ang sarap-sarap kainin. Pero nilalabanan mo yung sarili. Yung sarili mo sa pagnanasang yaon. Yung misis mo, nakita mo, bagong ligo. Oh! Nilalabanan mo yun. Bakit? Fasting ka. May nakipag-away sa'yo. Anong sasabihin mo? Ako ay fasting. Ano sa'yo? Ako ay fasting. Ayaw mo makipag-argumento. Kasi fasting ka. Jihadun nafs. So dito magagamit natin sa panahon na ito ang tinuro sa atin ng Islam na pakikiba kalaban sa ating sarili. Sa ating sarili, nilalabanan natin. At sinong makikinabang dito? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, "Wa man jahada fa innama sabi na dito, "Fa innama yujahidu li nafsi, innallaha laganiyun 'anil 'alamin." Sinabi ni Allah, at sino man ang makipaglaban, magsikap para sa kapakanan ni Allah, ibig sabihin, itong ginagawa natin para kay Allah. Pero kung ikay nakikibaka para kay Allah, sinong makikinabang? Si Allah ba? Hindi si Allah ang makikinabang. Tayo ang makikinabang sa sarili natin. Tayo ang makikinabang. Si Allah walang pangangailangan. Innallaha, sabi niya rito, laganiyun 'anil 'alamin. Sabi niya, na siya ay napakayaman at siyang nagtutustos sa mga nilikha. Tayo nangangailangan kay Allah. So si Allah tinuruan tayo. Assalamualaikum. Tinuruan tayo na labanan natin ang ating pagnanasa. Labanan natin ang ating pagnanasa. Kaya may mga paalala sa atin si Allah sa pamamagitan ng kanyang propetang si Muhammad SAW. Ang jihadun nafs hindi lamang salita, hindi lamang nabasa ko, kundi inuunawa. At nung sinabi sa atin na makibaka kalaban sa iyong sarili, tinuruan ka rin paano makikibaka. Ano yung lalabanan mo? O sabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya rito, "Man lam yada'u qawla az-zuri wal amalu bi wal ja'la falaysa Allahi hajjatan fi an yada'i ta'amahu wa syarabahu." Siya na kung saan ay hindi niya iniwan ang masamang pagsasalita. Mahilig siyang makipag-away, mahilig siyang magmura o anumang mga lumalabas sa kanyang bibig. Na kung saan ay dahil sa kanyang kaignorantehan, sa kanyang pag-ugali, kung ganun si Allah ay hindi niya kailangan ang iyong pag-iwan sa iyong pagkain at sa iyong inumin. So ibig sabihin, dapat iwanan mo yung labanan mong sarili mo. Minsan mahilig kang magmura, mahilig kang naiinis ka, minsan hindi ka nakakapagtiis. So, pero pag nag-ayuno ka, hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, so nawawalan ng halaga kapag hindi mo pigilan yaon. Kaya dito sa panahon na yan, dito mo i-practice ang tinatawag na jihadun nafs. Labanan mo ang iyong sarili. Labanan mo yung sarili mo.
Ito yung napakaganda sa Islam eh. Meron tayong pag-uugali, tinuro sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na dapat nating isagawa, isabuhay. Katulad ng mga iba't ibang reliyon, meron din silang pag-uugali. Pero sa atin, tinuro ni Allah ang pinakamataas na antas na pag-uugali natin, paano natin isabuhay ang ating sarili, paano natin labanan yung mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. O ang kaibahan lang sa atin sa panahon na ito ay yung mga pagsubok ng nakaraan, alam na natin, nabasa na natin. Nabasa na natin ang nangyari kay Adan, na sinabi sa kanila, huwag niyong lapitan ang bungang kahoy na yan. Nabasa na natin anong nangyari sa kanila. Diba? Nabasa na rin natin kung anong paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, sabi niya, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, inoobliga ko sa inyo ang pag-ayuno katulad ng mga naunang mga mananampalatayang Muslim. Kung ano ang inuutos sa kanila, ganun din ang inuutos sa atin sa panahon na ito. So kung paano sila nagsabuhay, paano nila nilabanan ang kanilang sarili, paano nila isinabuhay ang Islam, meron na tayong natutunan. Alam na natin kung paano natin isasabuhay, isasagawa ang ating pagsasabuhay ng pananampalatayang Islam. So itinuro sa atin itong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya sinabi nga ni Propeta Muhammad SAW na ang Islam may mga pag-ugali. At ito ang ating mga pag-ugali. Ang maging isang masunurin at nilalabanan natin ang ating sarili. Inna likulli din kulukan wa kulukul Islam al-haya. Katotohanan ng Islam, katotohanan ang reliyon ay merong mga pag-uugali. Salamat. So isa sa mga pag-uugali natin ay tayo ay mahinhin, mahinahon. Kaya ibig sabihin, ginagamit natin ang salitang jihadun nafs, nilalabanan natin ang ating sarili. Umiiwas tayo sa pinagbabawal, umiiwas tayo sa mga kalaswaan, umiiwas tayo sa pagsasalita ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. So, ito'y pakikipaglaban. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man siya na nakikibaka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa man jahada, pa innama yujahidu li nafsi. Sino man na nakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, nakikibaka siya, ang nakikinabang ito ay para sa kanyang sarili. Ikaw rin ang nakikinabang. Kaya magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay ginabayan niya sa mundong ito kung paano natin isasabuhay ang aral ng pananampalatayang Islam. Napakasimpleng pakikibaka pero mahirap. Napakasimple pero mabigat. Kahinaan ng tao, pagkain, inumin, pagsiping sa asawa. Diba? Lalo na ngayon sa panahon natin, may mga dagdag na pagsubok. Andiyan yung teknolohiya, andiyan mga tawag nito? Mga kagamitan ngayon na pwede mong gamitin, cellphone. So, may mga tukso na kung sana wala namang tao. Pwede mong buksan yung cellphone, makinig ka ng music, manood ka ng mga anumang mga palabas na nakakaaliw, action, drama, o ano pa man dyan. So, maaari kang matukso dyan. Bakit? Habang patagal ang panahon, papalakas naman ang pagsubok sa atin. Nasa panahon tayo yun ni Propeta Muhammad, kay mas malakas ang pagsubok sa panahon na ito. Ay sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan na ganun-ganun na lamang. Na basta na lamang sabihin nyo kami na nampalataya. Asiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Nag-akala baga ang sangkatawan na sila ay hahayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi kami ay sumampalataya at sila ay hindi susubukan. Tunay na sinubukan namin ang mga naunang mga tao. Sabi niya rito, walakad patanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu, sabi na rito, wala ya'lamanna al-kadhibin. Kaya ibig sabihin, sinubukan nga niya ang mga tao na nauna pa sa kanila.
At katiyakan si Allah gagawa na maging lantad yaong ating mga ginagawa at gilalantad ni Allah kung sino sa atin ang sinungaling. Sa bahay, pwede kang kumuha ng pagkain kung walang tao. Pero naisip mo, kung ikaw ay naisip mo na ito ay pinagbabawal ni Allah, kahit napakasarap ng pagkain, lalabanan mo to. Diba? Yung mga gawi mo sa ibang araw na ikaw ay mapabaya, iniisip mo na ang kaluguran ni Allah. Kunin mo yung Quran, babasahin mo yung Quran, contemplate ka. Contemplate. Binabasa mo yung ayat ng Suratul Rahman. Suratul Rahman. Para hindi ka matukso, basahin mo yung Suratul Rahman pag nag-iisa ka sa bahay. Anong sinasabi sa Suratul Rahman? Pag binasa mo yung Suratul Rahman, Ar-Rahman, sabi niya dito, sa mga ayat na ito, magugulat ka na, tatanungin ka ni Allah Fabi ayyi alay rabbikum tukadziban. Alin sa mga pinagkaloob sa inyo ng inyong Panginoon na si Allah ang inyong tinatakwil o inyong tinatatwa? Binigay niya ang lahat sa atin. Binigay niya sa atin ang lahat, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alin sa mga bagay nito ang hindi niyo matanggap? So marami siyang pinaliwanag na kung saan ay lahat na ito ay binigay niya sa atin. Kaya sabi niya, alin sa mga bagay nito ang hindi niyo matanggap? Lagi niyang sinasabi yan. At pagkatapos yan, sa dulo, mababasa mo. At nilikha niya ang impyerno. Pagkatapos ng lahat ng mga binigay niya sa iyo, sinabi niya ngayon kung ano ang impyerno, ang matinding kaparusahan sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Kasi nandyan na lahat. Nandyan na lahat ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo'y namatay, kung ikaw ay Muslim, mananampalataya, bibigyan ka pa niya ng paraiso. O bakit hindi ka pa, isipin mo, may paraiso pang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay? So, hindi ka ba magsasakripisyo sa mundong ito para kay Allah? Hindi ka ba magpakumbaba para kay Allah? Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, napakalaking biyaya sa atin sa totoo ang buwan ng Ramadan. Dahil dito nakakapag-contemplate tayo, napapractice natin sa buwan ng Ramadan ang mga hindi natin napapractice. Dito maraming sunna na ginagawa ang isang Muslim. Ang sala, nandyan yung tarawih, nandyan yung oras ng tahajjud, nandyan yung pagpigil sa sarili, sa mga bagay na ipinagbabawal, nandun yung inutusan tayo na manalangin, laging magdua, nandun yung idudua mo, mga mahal mo sa buhay, nandun lahat. Napakaraming ipinag-utos sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala na nakakabuti sa atin at nakakabuti sa ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Okay, kung may mga nauna na sa iyo, ang iyong mga magulang, ay dua mo na. Dapat matupad na yung hadith na kung saan ay ang sadaqatul jariyah na may pakinabang ang iyong magulang. Ang isang anak na matuwid, na kung saan nananalangin para sa kanyang magulang na sila ay kahabagan ni Allah. O ikaw na yung ngayon. Panalangin mo na ang iyong mga magulang, ang iyong mahal sa buhay, upang maging magaan sa kanila ang kanilang buhay sa loob ng libingan. At ang buwan ng Ramadan ay napakainam na gawain ng mga mananampalatayang Muslim. Kaya, ito ay talagang paalala po sa atin. Ang mga gawain na ito ay gawain na kung saan, kung ating susundin, napakalaking biyaya. Napakalaking biyaya. Kaya nga, panghuli, may binasa rito may babasahin tayo rito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa atin. Sapagkat ang tao, minsan, hindi marunong magpasalamat sa kanyang Panginoon. Sinabi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ni Sulaiman bin Daud, ang propetang si Sulaiman radhiyallahu anhu. Sabi niya rito sa isang ayat, sabi niya rito, itong mga binigay sa kanya, kasi binigyan siya ng mga biyaya
na kung saan ay hindi siya hindi siya natukso ng mundo kahit na siya binigyan ng regalo ng isang reyna, pero sabi niya, anin kong mga ito, ang regalo ng aking Panginoon ay masigit pa doon. So anong nakukuha natin sa aral na ito? Nung siya ay bigyan ng mga regalo, ay sinagot sila ni Sulaiman alayhis salam, na ang regalo sa akin ng aking Panginoon, sabi niya rito, ay mas napakainam. Kaya silang mga nagpapasalamat, sabi niya rito, qala hada min fadli rabbi liyabluni aashkurullah, o sabi niya, aashkuru am akfuru, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Winika rito ni Allah subhanahu wa ta'ala, o winika ni inireveal kay Propeta Muhammad ang sinabi ni Yusuf alayhis salam, ito ang biyaya sa akin ng aking Panginoon. Sinubukan niya ako kung ako ay mapagpasalamat o hindi ako mapagpasalamat o hindi ako naniniwala o nanampalataya. Aaskuru am akfuru. Magpapasalamat ka ba? Mapagpasalamat ka ba? O ikaw ay hindi maniwala o manampalataya? At sinabi niya, "Uman syakara," at sino man ang mapagpasalamat, "pa inna ma yaskuru li nafsi." Katotohanan ay siya ay nagpasalamat lamang dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanya. "Uman kafara fa innahu ganiyun." Sabi niya rito, at sino man ang hindi marunong magpasalamat, nagtatakol sa pananampalataya, katotohanan ang aking Panginoon ay napakamayaman at mapagbigay. Kaya ito mga kapatid, itong pag-ayuno natin, hindi ito pahirap. Bagkus ito ay biyaya pa sa atin dahil tayo ay ginaguide lamang niya sa tamang landas. Landas ito daan ito Daan ito patungo sa tinatawag na papuntang paraiso sa kapatawaran ni Allah. Kaya kung mag-ayuno ka ng maayos, kahit na kayo ay hindi nakikita ng sino man, pero natatakot ka kay Allah, nilalabanan mong sarili mo sa tukso ng pagkain, ng inumin, ng asawa mo, ano pa man, yan ang tinatawag na jihadun nafs. Pakikibaka mo laban sa iyong sarili. At biyaya, sino makikinabang? Tayo ang sarili natin. Tayo ang makikinabang, walang iba. At hindi si Allah ang makikinabang, kundi tayo sa ating mga sarili ang makikinabang. Dahil bakit? Ginagawa natin ito bilang unang-una, paniniwala kay Allah. Pangalawa, gusto natin magpasalamat kay Allah sa biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Pangatlo, gusto nating makaligtas sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. Kaya ang isang mananampalatayang marunong magpapasalamat sa oras ng kanyang kaligayahan, sabi ni Propeta Muhammad SAW, sa oras naman ng iyong kapighatian, ay tutugunan niya ang iyong mga suliranin. Ang sarap, di ba? Kung marunong ka magpapasalamat sa oras ng iyong kaligayahan, ikaw naman ay bibigyan ni Allah sa oras ng iyong, tutugunan naman niya ang iyong suliranin sa oras ng iyong problema. Kaya magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil biyaya ito sa atin itong buwan ng Ramadan. Oh, mashallah. So, ano, Sheikh, may question and answer? Mabigyan ng katanong. O ano lang, unahan. Scratch. Ay, scratch. Oh. Bibili sa iyo. Look, Question na lang para sa tinataka kayo. Oh, sige, question na lang tayo. Meron tayong 120. Oh, sige na, question and answer na lang tayo para mabilis. Para mas maganda pag may question and answer. Kasi kung kiss-kiss lang. Oh, okay, sinong una? Andito naman si Sheikh Saad pag hindi natin kaya. May mobile. Mobile? STC, meron isa. Isa is, tatlo pala to. Okay. Sige po. Meron din. Mobile? Meron, kumpleto to Tatlo lang. Tatlong question lang.
Question ka na, Ustad, para magdaan kami nila. Kung ayaw nyo ng question, kiskisin na natin to. Kailan, kiskisin na natin. Si question lang muna. Si Ustad, magbigay ka ng question. Ay, hindi, kayo na mag-question. Dito, about Ramadan na lang tayo. Hindi, kasi kung sino magdadala. Alam ko naman marami kayong load kaya alanganin kayo eh. Ang tanong, kailan mag-umpisa ang pag-ayon? Ayan. O, sige. Pagsisimula na po, Kailan magsisimula pag-ayon? wala na yan. O, ano ko na lang, mobile recharge. Ilan? Marami bang mobile? Marami. O, sige. O, i-type nyo muna yung ano nyo. Di ba? May ano muna yan, history, yan. Kiskis na lang kasi pag question, lugi yung iba eh. Kaya ito na lang, ano na lang kayo, paswerte na lang kayo. Hindi, sige na, paunahan na lang kayo. Maganda business para Oo. Sino mabilis? Oo. Okay, tapos na? Mobile ya? ano yan bro? Okay, ready? Okay. 5, 6, 5, 3, 7, 9, 4, 4, 6, 2, 4, 7, 4, 8, 8, 8, 8. Okay. Wala nang sulat. Ayaw na eh. Kung wala yung gusto nila. Wala, kasi busy sa amin. Matanggal to isa. Okay, mobile. Hindi, SDC. Oh, Zane, Zane. Ito na. Sino may Zane? Busog na, ano na? May nakabada. Ah, meron na, nakakuha na? Mobile eh. Ito na mga baby. Siya lang ang nagpindot eh. Wala naman eh. SDC naman. Pinutol siya eh. Walang kalabot. Sige, same. Oh, sa sunod na lang. Kasi lang. Agad na. Yung block na natalakan mo. Bukas na lang eh, para pula lang. Okay lang. Para lahat nakakaano. Oo. Para pula lang. Alin ba? Kung may ano ito, kuha kayo ng ano kulay. Ito, kay brother. Ano na ba? Cellphone pa lang eh. Wala siya lang. Sabihin mo lang. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bro,